Inilatas na sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-iimbestiga sa nangyaring engkwentro sa Timonan, Quezon kahapon kung saan 13 ang nasawi. Alinsunod ito sa utos mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Nakatakda namang isumite ng binuong fact-finding committee ang resulta ng kanilang investigasyon. Kabilang po dito ang pagtukoy kung may nalabag na rules of engagement ng pulisya at kung may kinalaman sa wetting ang naturang engkwentro. Live mula sa Timonan, Quezon, may report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Joseph Maki, sa buong maghapon nga ay naging abala ang mga kawani ng fact-finding committee na binuo ng PNP kung saan ang pinakahuling naging aktibidades nila ay ang pagsasagawa ng reenactment sa mismong pinangyarihan ng engkwentro. May ilang haka-haka pa ring pilit na binibigyan linaw ang otoridad kaugnay sa nangyaring shootout sa Timonan, Quezon. Isa sa mga inaasahang makakatulong sa investigasyon, si Superintendent Hansel Marantan, ang nag-iisang nasugatan sa engkwentro mula sa hanay ng mga pulis. Ang problema, nagpapagaling pa siya hanggang ngayon. Tumawag po sa atin si Superintendent Manantan dahil nga sabi ninyo meron siyang kapatid na involved doon. Immediately he denied it and I directed him to submit his affidavit to that effect. Para mapabilis ang paglutas sa kaso, isang fact-finding committee ang binuo at isa sa mga naging agarang aksyon nila ang pagsasadula ng nangyaring engkwentro. Isa-isang pinwesto sa crime scene ang mga dummy cars kanina. May mga operatiba ring nakaposte kung saan naganap ang shootout. Anong ginawa niya? Lumapit na. Siyempre, kasama dito mga opisyal na nakasama sa naturang engkwentro. Pasado alas 8 kagabi, nang sumailalim sa pagsiyasat ng komite, ang mga pulis at sundalong kasama sa shootout, pati mga miyembro ng SOCO, kinuna ng pahayag. Nais raw ng komite na malaman kung tugma ang naging sitwasyon sa mga naunang pahayag. We have already made our report to our Director DIDM on the violations of police operation procedures in as far as the establishment of checkpoints, ganon. So, nandun na po, it will be our DIDM, Director DIDM, to come up with give the details of the findings that we have. Our initial findings. Higit sa lahat, gusto raw nilang malaman kung may kinalaman sa wetting ang nangyaring barilan. May natanggap daw kasing report ng otoridad na may malaking halaga ng perang nawala mula sa mga suspect. Nauna nang sinabi ng mga sangkot na pulis na di umano'y miyembro ng sindikatong Viximan Group ang 13 napatay sa engkwentro. Pero ayon kay Police Director De Leon, yung opisina niyo ba, sir, previously naka-encounter ng mga krimen na kinasangkutan ng Viximan Group? No, not at all. Wala po. Hindi ko lang alam in the past because I'm new in my assignment. I'm less than a year in my assignment. Sinabi ni Justice Secretary Laila de Lima sa isang text message na ipapaubaya na sa National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat sa engkwentro. Batay daw ito sa utos ni Pangulong Aquino. Pero mga nakalap na impormasyon daw ng fact-finding committee, isusumiti pa rin sa NBI. Yung NBI, Secretary Laila de Lima directed the NBI to conduct an investigation. Ang PNP standard naman yan since the incident happened in Quezon. So we'd also like to know, and also the President is very interested. Bago nito, tiniyak ng DOJ na handa ang NBI na mag-imbestiga sakaling magbigay ng go signal ang palasyo. As you know, I think the families of those slain are seeking the DOJ's help to conduct a probe. I am inclined to designate a special team of NBI investigators and DOJ prosecutors to do its own probe. Iminungkahi rin ni De Lima na bumuo ang Pangulo ng task force kasama ang iba't ibang ahensya. Sa ngayon daw, may tuturing na shootout ang nangyari base na rin sa sinabi ng mga pulis. Pero marami pa rin daw katanungang kailangang masagot para mabigyang linaw ang insidente. Ay, kaugnay ng mga katanungan na yan hanggang kanina ilang minuto pa na nakakalipas ay patuloy ang pag-imbestiga ng SOCO dito sa mga sasakyan na nasangkot nga doon sa nangyaring engkwentro. Kaalis pa lamang nila pansamantala para magpahinga, pero ayon sa kanila marami pang mga ebidensya na kailangang iproseso. Kasama na yan itong mga sasakyan, yung pagbilang ng mga exit entry holes, yung mga hawak nila mga baril na umano'y nabawi sa mga nakaengkwentro
enkwentro ng mga pulis. So medyo matagal daw yung pagproseso, pero pipilitin daw nila na matapos ang kanilang investigasyon ngayong linggo. Maki, Joseph? So, Oscar, paano naman nila nasabi saan kaya nanggaling yung impormasyon na may kinalaman daw sa Hueteng o STL yung nangyaring enkwentro? Well, kanina sa pakipag-usap natin kay Provincial Director De Leon, yung impormasyon na anggulo ng Hueteng, yan ay talagang umusbong matapos nga kumalat yung mga bali-balita, mga nabasa raw nila sa dyaryo, mga impormasyon sa radyo na meron daw nakikitang anggulo na may kinalaman sa Hueteng. Kesyo nga daw meron daw mga kamag-anak na kasangkot o na-involve sa Hueteng. Kaugnay ng anggulong yan ay wini-welcome daw ng mga otoridad yung pag-iimbestiga sa anggulong yan. Pero ang pinaka-focus daw ngayon ng investigation ay kung meron ngang rob out o kaya illegitimate shootout yung nangyari. Once raw na mapatunayan na rob out yung nangyari, isa sa mga anggulo ng motibo na sisilipin nila o iimbestigahan ay ang Hueteng. Maki. So, kung ganun, may sa mga nakausap mo ba dyan, Oscar, may nag-react ba na pumapasok na ang NBI, utos mismo ni Pangulong Noynoy Aquino? Hindi yan, di ba masyadong serious yan, na the NBI is going to step in dun sa investigasyon na ginagawa nila? Well, seryoso na talaga yung investigasyon dahil bukod nga sa PNP yan, pumasok na ang NBI, nandyan na rin ang CHR na nagsasagawa na rin ng kanilang parallel investigation. Pero malaki pa rin itong factor na isinasagawa ng fact-finding committee ng PNP dahil yung mga findings nila, isusumitin nila dyan sa NBI, yan din yung aasahang impormasyon ng CHR at yung mga iba pang ahensya na nagsasagawa ng kanilang mga parallel investigation, Maki. Maraming salamat, Oscar Oida.